Mga brothers, welcome back sa ating walk around review. For today's episode mga brothers, dumayo tayo ngayon dito sa Rusi, Subic, Zambales branch para tignan ang pinakabagong version ng enduro bikes nila. Ito nga yung mga brothers, the KRY 200 ng Rusi. Kaya let's go! Sa go! Get ready, drop the beat. So mga brothers, eto na nga pala yung bagong version ng KRY 200 ng Rusi. This is the enduro bikes, and sabi sa akin ng mekaniko dito, eto na daw yung pangatlo o third gen nila ng KRY 200. Alright, so nakikita ko dito na bago na yung approach nila pagdating sa decals, and also yung kulay binago na rin. And take note mga brothers, etong nire-review natin is a red and black color, and then meron din sila yung orange and black. So ano bang maganda dyan sa dalawa? Comment nyo nga dyan sa ating comment section kung ano yung natitipuhan yung kulay. Okay, so mga brothers, etong bagong version nila na to, may mga improvements silang ginawa dito. So yun yung mga tatalakayin natin sa ating panibagong walk around dito sa motor na ito. Pero syempre, ikot muna tayo para makita nyo ng buo yung motorsiklo. So this is the enduro bikes mga brothers, o kung tawagin natin dual sports. Ayan, pang off-road, pang on-road pwede. Yung iba nga na sanay na sa mga ganitong klaseng motor, tinitrail pa ito kahit daw mabigat. Pero ngayon mga brothers, etong bagong version magaang. Mamaya pag-uusapan natin yan. So maganda pa rin, ganun pa rin naman yung approach na ginawa ng Rusi rito pagdating sa enduro. Traditional pa rin, no? Meron tayo rito nga mataas na fender, dual sports na gulong o pang off-road na gulong, no? Ito pa rin yung guard nila pagdating sa kanilang forks, di ba? So wala na masyado na bago. Ang napansin ko lang na dito na bago, yung fairings dito sa tangke. Much more pointed ngayon, and yung sharpness niya mas bold na bold. Kumbaga kitang kita ngayon. Saka yung decal works talaga rito, mas gusto ko. Rugged look talaga no? Nandito pa rin yung mahabang buntot nila. At may mga sticker ng Rusi dito na logo. Ayan, KRY 200. Din dito rin, no, may Rusi dito. So I think hindi na masyadong baduy, o hindi na talaga baduy yung datingan ngayon ng Rusi. Para sa akin mas premium na makikita nyo naman, pwede talagang isabak sa mga enduro race diba? Ang gusto ko rito, maka gold chain na siya, diba? Kung titignan mo sa price point niya, tapos ganito itong klaseng specs, no, at makikita mo sa motor, di ka talo Stainless yung muffler, diba? May engrave dito ng Rusi. Tapos aluminum yung ating footrest dito, na rugged, natitiklop. Alright, so ngayon mga brothers, silipin natin yung motor para makita na natin kung anong meron sa kanya. First of all, talakayin natin kung ano yung mga in-improve. Sabi sa akin ng mekaniko dito mga brothers, mas in-improve daw yung chassis ngayon, mas pinagaang nila. No doubt naman, kasi nang binuhat ko yung motor, gumaang nga. And also syempre nandito pa rin yung original approach nila na double cradle ang chassis nila. Ayan, so pagka ganito yung chassis, mas matibay, and of course mas less yung vibration, since ito ay gumagamit na isang push-rod engine. Okay, at hindi lang yan ang pinagaang dyan mga brothers. Nakita nyo ba to? Ayan, naka-alloy made na ang kanyang rim mga brothers. So mas magaang ngayon ang gulong. At hindi lang yan ang naka-alloy mga brothers, pati itong swing arm aluminum na rin. Kaya naman talagang gumaang ang motor na ito. Kaya na nakita ko sa manual, meron na lang siyang bigat na 115 kg. So ay hindi ko alam kung ano yung timbang ng version 2 tsaka version 1. Pero ngayon, nang tinula ko ito at sinakyan ko ito, masasabi ko na mas magaang yung motorsiklo. Okay, so yun yung mga naging improvements. At hindi lang yan mga brothers, mas pinalaki yung tangke. 10 liters na mga brothers, makikita nyo naman naka-extend dito yung tangke. Ayan kabilaan yan. No, kung dati na sa around 7 to 8 liters lang yung tangke mga brothers, ngayon tinaasan nila, nilakayan nila ng around 3 liters. So ayan na po, ganito na kalaki. Kaya naman nabago yung fairings design dito sa gilid ng tangke. Mas naging malaki siya at pointed dito. Ganda diba? So yun yung mga maganda rito sa motor na ito. Maganda yung improvements, pinagaan, kasi ito talaga yung mga hinahanap na mga enduro rider. Alright, so anyway, tingnan natin ang manibela nito kung ano makikita. So ganun pa rin naman, meron tayo rito maliit na digital meter. Okay,
Meron niyang logo ng Rusi rito at meron din logo ng Rusi dito sa kanyang handle post. Nagamit ito ng pat bar at malapad ito dahil isa itong enduro bikes. Okay, same approach pa rin ang handle grip natin dito na bagay o kasya sa isang large na kamao. At sabi na mekaniko, nakalighten din daw ang kanyang brake lever. Ayan, mas magaang din daw to. Yan, and of course naka quick throttle tayo rito, kaya naman maganda ang response ng ating acceleration. Okay, so ito yung start ng makina. Pipindutin nyo to, so doon magi-start. Okay, kakaiba. Lagayan ng ating side mirror, at dito naman sa kabila nandito yung horn, left and right, low beam, tsaka high beam nya. Patayan ng ilaw nandito rin sa kabila. Ayan, tapos park light, ilaw, and then may flasher, wala na. So sa switches mga brothers, ordinary lang naman ito, pero para sa akin pwede na ito dahil nagagawa naman niya ang kanyang trabaho. Okay, sabi ko nga, ito yung tangke, pinalaki na ngayon, 10 liters na. At ito yung upuan niya, same pa rin naman yung approach tsaka yung upholstery. Wala naman na bago dito. No, same pa rin as I remember. Okay, so punta tayo rito sa harapan. Dito sa harap mga brothers, gumagamit pa rin ito ng conventional na halogen lamp. Ito hindi naman to deal breaker, no? Pag ito pinalitan nyo ng LED, mas malakas pa ito. And of course, kung lalagyan nyo ng mini driving light. Nagustuhan ko yung decal works na ginawa ng Rusi rito. May Rusi lang dito, Euro 3. Tapos yung rugged nila na sticker na may black, red, and silver or dark silver na combination. Turn signal lights natin dito, flexible na LED na rin. Alright. At isa pa sa gusto ko talaga dito sa KRY, napakalaki ng kanyang upside down port dito sa harapan, at nilagyan pa yan dito ng port guards. Kita nyo naman, pang rugged talaga. Yung mga ganitong specs ng motor o yung ganitong klaseng pagkakagawa, sa mga high-end bikes nyo lang ito makikita. Pero rito sa Rusi, nakakabit na. Okay, so meron tayo rito ang front disc brake. O yan, diba, ano bang tawag sa ganitong style? Nakakalimutan ko na. Wave style na rotor, disc rotor. Tapos dual pad piston caliper ang ating preno rito sa harapan. Alright, so dito sa harap meron itong rim dimension na 18 inches, tapos 2.75 ang laki ng kanyang gulong. Sabi ko nga, kung gusto niyo itong gawing pang service, pang commute sa araw-araw, sa espalto o sa konkretong daan, palitan nyo to ng dual sports o straight tire. Magiging motor dito mga brothers. Woo, ito yung aluminum, improving. So mga brothers, bike fitting tayo ngayon. So itong motor na to, may kataasan ito. Palagay ko, mamamanage ito ng around 5'5" pataas. Pero for the reference, I'm only 5'4", tapos meron akong reach na 20 inches pagdating sa braso, at may weight ako mga brothers na 52 kg. So ganito po ang itsura pag nakasakay na rito sa KRY 200 ng Rusi. Makikita nyo naman mga brothers, tiptoe ako. At binasa ko sa manual, wala siya dong seat height. Pero ang tansya ko dito, nasa 830 pataas ang seat height nito mga brothers, kasi tingkayad na ako. Tapos ang mga ground clearance nito, sigurado nasa 280 mm pataas o mga 200 mm, ganon. Basta siya sobra. Pero ang advantage nito, dahil enduro bikes ito, pagka dinaan nyo to sa mga lubak, mga baha o mga tawid ilog na mabababa lang, yakang-yaka ng motor na ito. Okay? At saka syempre, magaang na ito mga brothers dahil panibagong version nito, in-improve nila rito yung chassis. Sabi ko nga, at aluminum na yung ibang parts, nasa 115 kg na lang ang kanyang total na bigat. Then pag-usapan natin yung riding position mga brothers, syempre enduro bikes, upright ito at medyo bulky ang dating, ganyan o diba? So talaga ang ganda ng ating cruise control dito sa motor na ito, lalo na pag tumatayo tayo, talagang maaano natin yung motor na to. Testingin natin, ayan o diba? Naputulata ako, ayan, so ganyan. Tapos yung turn radius ng motor, napakalaki para sa isang enduro bikes, tamang-tama ito. Pero ito mga brothers, hindi ko na ito matutulak dahil nakatingkayad ako ngayon, At yung suspension niya, syempre pag enduro, mapapansin kagad natin na malambot ito mga brothers, especially rito sa monoshock niya sa likod at yung kanyang front inverted fork. Okay? So above all, yung kanyang riding ergonomics, mas improve ngayon sa bagong version nila nitong KRY 200.
Dito naman sa likod mga brothers, makikita na natin dito yung aluminum at rugged na tapakan nitong KRY 200. Okay, so take note mga brothers, ito pa lang yung may bagong version. Yung 150cc version wala pa, and I hope ilalabas din nila ito ngayong taon. Okay, so naka monoshock tayo dito, and I guess this is adjustable. Alright, sabi ko nga kanina, aluminum na ang ating swing arm, hindi kagaya dati na bakal, so mas magaang ngayon. At naka-disc brake din ang likod nito na single pot piston caliper ang ating preno, no? Naka wave style din ang disc rotor nito. At dito sa likod, meron naman tayong rim dimension na 16 inches na 110 by 90. Sabi ko nga, kung papalitan nyo ito ng dual sports o street tire, mas magiging maganda at motard ang datingan nito. Meron tayo ritong full stainless na muffler system. Ang ganda di ba? Yan ang mga pulidong gawaan, pre. Yan yung mga tinitignan sa isang motor. Kickstart, meron pa tayo rito na chrome style, Ayun ang maganda. Kahit mamatayan ka ng baterya, tatakbo pa rin yung motor mo. Dito sa kabilang side, masisipat na natin ang kanyang magandang setup ng kadena. Naka gold chain ito mga brothers, no? At meron tayong chain cover dito. Hindi lang yan, meron pa itong chain roller dito. Ano naman yung mga improvements. Naka 520 yung size ng kadena pang big bike mga brothers. Tapos yung teeth dito sa likod is 43 teeth. Wala lang ako idea sa harapan but I guess maglalaro ito ng around na 14 to 15 teeth. Pero yung mga owners dyan, baka pwede nyong paki-comment para naman matulungan natin yung mga ibang brothers natin. Meron tayong side stand dito na mahaba, at ito po wala ng center stand dahil sa itong enduro. So bibilan nyo to ng center stand dito o yung paddock stand para mare-repair nyo, ma-adjust nyo kadena, malilinis nyo, o kung anong mga gagawin yung maintenance. And of course, pag naka-paddock stand, mas formado yung motorsiklo pag naka-display. Okay mga brothers, pag-usapan natin yung makina nito. So meron nga itong 12.3 horsepower and 14 newton meter of torque pagdating sa kanyang power output. Okay, so meron itong 200cc single cylinder, and this is the push rod engine na dalawa yung kanyang bulbs. Okay, meron itong 5 speed. Tingnan natin sa kabila para makita nyo. And of course, air-cooled lang ito dahil mababa lang ang compression ratio niya na 9.2 pagdating sa kanyang compression ratio. So hindi po ganun kainit yung makina nito. And ito po yung mga makina na ginagamit din ng Rusi pagdating sa kanilang mga panta bikes. And I'm sure na malakas ang hatak na ito, which is babagay sa ganitong klaseng motor na enduro bikes, no? So solid din yung pintura ng makina mga brothers. I can tell na quality naman dito. Tsaka yung chassis, quality rin yung paint job na ginawa rito ng Rusi, no? Tsaka isa talaga to. Ayan mga brothers, no? Sana makapag-test ride na tayo ng ganito. Inihintay ko lang mabilan na may-ari ng street tire para masakyan na talaga natin, no? Well, anyway, carburetor pa ang kanyang fuel system, and then means mas low maintenance ito, and I think around nasa 35 kilometers per liter ang kanyang fuel consumption kung moderate lang naman ang iyong patakbo. Alright mga brothers, natapos na nga nating ikutan itong bagong version ng enduro bikes ng Rusi. Ito nga yung KRY 200. Siyempre tatanungin nyo na naman ako kung magkano ang presyo, kaya eto na, pinalista na natin dito sa sales. So mga brothers, meron nga pala itong cash price na 85,000 pesos. Tumaas siya dahil sa mga improvements na ginawa sa motor. Ngayon naman, kung gusto nyo mag-DP, meron lang itong down payment na 7,000 pesos. At for 3 years, meron kayong monthly na 3,475. At sa 2 years, 4,640, at sa 1 year 8,140. And also yung rebate ng Rusi, ganun pa rin, 300 pesos. Okay? So mga brothers, huwag niyo pong kakalimutan na mag-leave ng comment sa ating comment section dyan sa Facebook at sa YouTube kung ano pong masasabi nyo sa motor na ito at pag-usapan natin yan. At syempre, konting suporta naman, i-share nyo naman ang ating episode dito sa Facebook at mag-follow na kayo. At kung dito kayo sa YouTube nanonood mga brothers, please consider to subscribe. Click the notification bell para updated kayo dahil maglalabas tayo ulit ng walk-around review dito sa mga bagong version ng Rusi. Kaya mga brothers, ride safe and cheers!